Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga kapatid sa Panginoon. Kamusta po kayo? At salamat po sa Panginoon dahil sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong sinisiris na suffering. At marami pa tayong mauunawaan at maiintindihan sa mga mensaheng ito na ating pong maririnig sa ating pong pagtalakay tungkol po sa tinatawag na suffering. At ito po'y ugma at akmang-akma po ito sa ating panahon na tayo po ay dumaranas ng mga pagtitiis at mga paghihirap. So, ngayon ang ating pong pag-aaralan ay ang huling part ng part 5, mga kapatid, ng suffering. Makinig po tayo at huwag po tayo magpapadisturbo sa ating mga katabi, yung ating cellphone, i-turn off po muna natin at huwag muna tayo makikipagkwentuhan. At kung meron po kayong mga tanong, maaari naman po kayong mag-text o kaya mag-chat po sa CG po, mga kapatid, sa ating pong cell group o sa ating pong mga online cell group. Okay? So, ngayon po mga kapatid, tayo po ay magsisimula na, pero ang maganda po, manalangin muna tayo. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nananawagan sa iyo na samahan mo kami sa aral na ito na aming maririnig. Gamitin mo akong daluyan ng iyong mga salita para maipahayag po ng buong linaw, ng buong kaayusan, ng may katotohanan, ang mga salita mo, Panginoon, na amin pong mapakikinggan. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu, lagi mo kaming turuan at aralan ng mga mensaheng makapagbibigay po sa amin ng tatag at tibay ng aming kalooban sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. Turuan mo kaming lumaban, Panginoon, at magtagumpay. Ikaw po ang aming tagumpay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, review lang natin ng konti. Yung nakaraan po, mga kapatid, ay nakita po natin yung pong pinag-aralan natin sa Job chapter 3 up to the following chapter, mga kapatid. Actually, hanggang chapter 28 yan. Kaya lang, ang ginagawa po natin, nilalaborate na lang po natin, mga kapatid, natin binabasa, kasi basahin nyo naman, makikita nyo po doon yung sinasabi ko. Kinukot ko na lang yung ibang verse at yung chapter 3 ng Job, mga kapatid, yun po ang ating sinisiris, no? Yun po ang ating pinag-aaralan. Ang ating topic, suffering, part 5, pero meron po tayong tinatawag, yung subject natin suffering, may topic po tayo, yung God shows Himself in suffering. Ipinakikita ng Panginoon yung kanyang sarili sa ating mga pinagdadaan ng tiis sa buhay. Hindi lahat ng hirap, hindi lahat ng pagtitiis ay galing po sa ating mga kabayaran ng ating mga kasalanan, o totoo naman yon. Kaya lang, hindi po sa lahat ng pagkakataon yun po ang talagang resulta. Okay? Kaya, inuulit ko, ang Biblia po kasi hindi naniniwala sa karma. Pero ang tao naniniwala sa karma. Kasi may mga tatalakayin tayo ngayon na talagang magpapatunay na may mga pinagdadaanan pala ang tao na kahit walang kasalanan, may mga masamang pinagdadaanan dahil meron pong plano ang Diyos doon sa pinagdadaanan niya. Doon siya hinuhubog. Meron naman pong nagkakasala pero may pinagdadaanan, yun po ay permissive will. No? Dadaanan niya yon para sa kanyang kabutihan, para mabago buhay niya. Kasi ang resulta ng mga ginagawa nating masama ay masaklap, mga kapatid. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng realization, at sa realization na yon, na kapag iisip-isip tayo, doon naaayos ang ating buhay,
At doon po napapabuti ang ating sarili, ating pagkatao, at nagiging pagpapala ito sa ibang tao at nagiging kaluwalhatian ito sa Diyos. Okay? Ngayon, simulan na po natin mga kapatid. So, sa hirap na pinagdaanan po ni Job, meron pong mga kaibigan si Job na nabalitaan yung naranasan niya, mga kapatid. Meron po siyang best friend eh. 3 po yung kanyang kaibigang matalik, mga kapatid, na pinuntahan siya upang siya po ay damayan sa kanyang mga pinagdadaanang pagtitiis at paghihirap. Okay? So, yung mga kaibigan niya, mga kapatid, ay pinuntahan siya, sinamahan, sa loob na 7 araw ng paghihirap ni Job, pagtitiis, hindi sila nagsasalita eh. Ngayon, after 7 days, tignan nyo after 7 days, dumaing na po si Job. Alam nyo mga kapatid, minsan tayo bilang mga Kristiyano, minsan di talaga tayo dumadaing, nagtitiis na lang talaga tayo. Minsan ayaw mo natin magsalita kasi iniisip natin, kasi pag nagsalita tayo, para bang nagsisimula na tayong mag-doubt. Pero bilang tao, nandoon din po yung may nararamdaman tayo na para bang hindi na natin kayang tiisin. At ito po yung nangyari kay Job. After 7 days, mga kapatid, nagsalita na po si Job sa kanyang mga kaharap na mga kaibigan niya. Okay? Ang pangalan po ng mga kaibigan niya na dumalo sa kanya, si Eliphaz, tandaan nyo Eliphaz, at saka si Bildad, at saka si Zophar. Si Eliphaz, Bildad, at Zophar, kaibigan po ito ni Job. Dumaing na po si Job after 7 days. Sabi ni Job, nasa chapter 3 po tayo, up to chapter 28 Hindi ko na po nilalapatan ng bersikulo, at mababasa naman po nyo doon to. Sabi ni Job, isinusumpa ko ang araw na isinilang ako. Bakit ba hindi pa pinigilan ng Diyos ang pagsilang ko na hindi ko na naranasan ang ganitong uri ng kahirapan? Mas mainam pa siguro mamatay na lang ako, sabi ni Job. Di ako makakain, walang tigil ang nararamdaman kong sakit. Ito na ang kinatatakutan kong mangyari. Gusto ko nang magpahinga. Ang gulo-gulo na ng buhay ko ngayon. Yun po yung lumalabas sa kalooban ni Job mga kapatid. Kasi nararamdaman niya na parang hindi ko na kaya ito Sabi niya, so, nagsimula na pong sagutin siya at kausapin siya ng kanyang mga kaibigan na tumata yung counselor niya na magpapayo sa kanyang pinagdadaanan. Nagsimulang kausapin siya ng kanyang mga kaibigan, nauna po si Eliphaz. Sabi ni Eliphaz, dati ikaw ang nagbibigay ng payo sa mga naghihirap, sa mga may pagsubok. Bakit ngayon ikaw na ang nangihina at ikaw na yung nawawala ng pag-asa? Minsan ganun po tayo mga kapatid ang galing nating magpayo, ang husay nating magpayo, nakakabilib. Ang dami natin magagandang bagay na sinasabi, pero bakit minsan, pag tayo na po yung dumaan sa ganong mga pangyayari, sa mga ganong kahirapan, sa mga ganong pagsubok, para bang napakahirap nating tanggapin yung katwirang ipinayo natin sa iba. Para napakahirap aminin na yun nga talaga yung nangyayari sa atin. Kalooban talaga ng Diyos. Kasi pag sa atin na nangyayari, mabigat na ang dami na po nating tanong pag personal na po Pero pag sa iba, ang dali nating mag-advise, mga kapatid. Kaya, sabi ni Eliphaz, isipin mo ngayon, may tao bang matuwid na ganyan ang sasapitin tulad mo? Tingnan niyo yung payo niya, Job, may tao bang matuwid na ganyan ang sasapitin na katulad mo? Pinalalabas niya na si Job hindi matuwid. Kaya niya nararanasan yun, mga kapatid. Mismo ang Diyos na nagsabi, walang katulad si Job sa ibabaw ng lupa. Sabi nga ng Panginoon kay Satanas, nakita mo ba
ang aking lingkod na si Job na matuwid. Pero itong si Eliphaz, sabi niya, isipin mo Job, may tao ang matuwid na ganyan ang sasapitin. Ibig sabihin nitong mga kaibigan na to, bagamat Kristiyano to bagamat ito yung mga believer, mga kapatid, kaya nagpapayo sila kay Job believer din po sila, naniniwala talaga sila sa Diyos, malalim po sila Kaya lang, tignan nyo mga pagkakamali nila tungkol sa mga payo nila kay Job, mga kapatid Ibig sabihin, mga kapatid, yung nangyayari sa masama sa buhay ng tao, ibig sabihin, hindi matuwid yung tao porket may nangyayari hindi maganda. Hindi pala matuwid yan. Sabi ni Eliphaz, may tao bang malinis sa paningin ng Diyos na manlilikha? Wala talaga. Walang malinis Walang malinis. Ibig sabihin, yung malinis, mga kapatid, yung pure talaga. Yung hindi nagkakamali, katulad ni Kristo, hindi nagkakasala, malinis yun. Pero yung matuwid, nagkakasala po yun. Sabi nga ng Bible, the book of Ecclesiastes, walang taong matuwid na gumagawa ng matuwid na hindi nagkakasala. Matuwid po, pero hindi ibig sabihin, hindi nagkakasala. Nagkakasala po yun. Hindi ba't sarili ring kagagawa ng tao kaya dumarating ang kahirapan at kaguluhan, sabi ni Eliphaz? Di ba? Yung kagagawa ng tao, yung dumarating na kahirapan at kaguluhan, kagagawa ng tao, hindi pa pwedeng kagagawan din ng Diyos? Alam nyo, etong si Eliphaz ay one-sided Hindi niya alam, baka ang Diyos may ginagawa rin na mga bagay na hindi maganda na magre-resulta na maganda. Kasi na walang taong dadapa na hindi babangon Walang taong naumpog na hindi magigising. Walang tao talagang nagkasala na hindi siya magsisi sa bandang huli kung talagang siya ay tinawag ng Panginoon. Walang taong napahamak na hindi po nagsisi, mga kapatid, sa mga taong tinawag ng Panginoon. Okay? So sabi po ni Eliphaz, ang Diyos ang nagtutuwid sa iyo, kaya kung ako sa iyo, lalapit na ako sa Diyos. So pinalalabas nila na si Job po, sabi ni Eliphaz, hindi matuwid. Alam niyo, sabi ni Job, sumagot siya, alam niyo ba kung bakit ako nakapagsasalita ng ganoon? Hindi niyo nga kayang timbangin ang bigat na dinaranas ko ngayon. Kahit gumamit po kayo, sabi ni Job, ng timbangang 4 tonelada, hindi sasapat yung tonelada na timbang para matimbang yung pinagdadaanan ko ngayon. Walang timbangan na susukat sa bigat ng pinagdadaanan ko, sabi ni Job. Mga kapatid, sabi niya, hiling ko lang naman sa Diyos, patayin na niya ako para mawala na ang lahat ng ito sa akin. Kahit naman nagkaganito ako, naranasan ko to, sabi ni Job, pinagdadaanan ko to, hindi ko naman itatakwil ang mga salita ng Diyos. Yun ang maganda kay Job. Kahit naman mga may pinagdadaanan na sa buhay na hindi maganda, hindi po niya tinatakwil ang salita ng Diyos. Nakakabit pa rin po siya roon. Nananampalataya pa rin po siya sa mga salita ng Panginoon. Hindi katulad ng iba na kapag may mga mahihirap ng pinagdadaanan, ay na magbasa ng Bible. Kasi para sa kanila, hindi totoo yun Okay? Nawawalan na sila ng tiwala sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Job sa mga kaibigan niya, kala ko dadamayan niyo ko kasi mga kaibigan ko kayo Hindi naman talaga inaasahan natin sa mga kaibigan natin, yung dadamayan tayo Sabi ni Job, hindi pala kayo maaasahan. Tatahimik ako kung sasabihin niyo sa akin kung ano ang nagawa kong mali. Tatahimik ako. Sabihin niyo kung ano nagawa kong mali. At bakit ako nagkakaganito? Kung hindi niyo ko titigilan ng panghuhusga, tama na. Sabi niya, kaya tigilan ninyo ako. Hinuhusgahan niyo lang ako Yun nga imbis na i-advise o kaya ay payuhan, hindi payo Minsan husga, paghatol ang ating
ina-advise sa ating mga taong kinakausap na may pinagdadaanan, minsan hatol na. Kaya nangyari sa iyo yan kasi gumawa ka masama. Kaya nabangga ka ng sasakyan kasi hindi ka umatin ng church. Ganun ba yon, mga kapatid? Hindi po ganun yun. Kaya kami kuliti kasi nanilip ka. Hindi pa pwedeng kinagat lang ng ipis. Tingnan ninyo. Kaya sabi ni Job, wala naman akong nagawang kasalanan, Panginoon, bakit niyo po ginawa ito sa akin? Ano po ba ang kasalanan ko sa inyo? Kung meron man, bakit di na lang ako patawarin? Kung nagawa man akong kasalanan, di ko alam, sabi ni Job, ba't di mo na lang ako patawarin? Matapos na ang lahat ng ito. Sumagot yung ikalawang kaibigan, si Bildad. Sabi ni Bildad, kailan ka titigil ng pagsasalita ng walang kabuluhan? Makatarungan ng Diyos. Nagkasala laban sa kanyang mga anak mo, kaya pinarusahan sila. Tingnan ninyo yung katwiran nito, Nagkasala mga anak mo, kaya namatay sila. Tanungin mo matatanda, sabi ni Bildad, sasabihin nilang ang halamang tubig ay nabubuhay, na hindi pwedeng mabuhay na walang tubig. Siguro binabanggit nito yung water lily, mga kapatid, no? Ganon din ang sasapitin ng mga taong tumatalikod sa Diyos. Pero ang matuwid, hindi itatakwil ng Diyos. May katotohanan sa mga sinasabi nila, pero yung iba hindi tama eh. Sabi ni Job, tama naman ang sabi mo. Sumasang-ayon naman si Job eh. Tama naman sabi mo. Pero sino makapagpapatunay na wala siyang kasalanan sa Diyos? Yung taong matuwid. Sabi kasi ni Bildad, walang taong matuwid na parurusahan ng Diyos. Sagot naman ni Job, sino makapagpapatunay na walang kasalanan sa Diyos yung taong matuwid? Sino makikipagtalo sa Diyos para magtagumpay? Totoo naman, walang tao makikipagtalo sa Diyos tapos magtatagumpay. Wala po. Marunong siya, makapangyarihan sa mga ginawa niya. Sino ang makapagrereklamo sa Panginoon? Sabi ni Job, ang magagawa ko lang naman, magmakaawa. Sabi ni Job sa Panginoon, Panginoon, natutuwa ba kayo sa nangyayari sa akin? Alam niyo naman ang buhay ko, pero sino ang magtatanggol sa akin? Bakit ganito ang ginamit ninyo sa akin? Ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan. Sumagot si Sopar, paano mo patutunayang wala kang kasalanan? Sabi ni Sopar, Job, paano patutunayang wala kang kasalanan? Magsalita sana ang Diyos at sabihin ang mga hindi mo alam. Kaya mo bang unawain ang lahat ng tungkol sa Diyos? Kung magsisisi ka lang at lalapit sa Diyos, makakalimutan mong lahat ng mga paghihirap na nararanasan mo at magkakaroon ng liwanag at pag-asa ang buhay mo. Sumagot si Job, akala nyo ba'y mas marunong pa kayo kaysa sa akin? Di nyo na ba naisip na ang mga taong lumalaban sa Diyos? May mga taong lumalaban sa Diyos. Di nyo ba naisip na yung mga taong nagtatakwil sa Diyos, nagre-rebelde sa Diyos, bakit sila pa ang maginhawa sa buhay? Di nyo ba naisip yon? Sabi ni Job sa mga kaibigan niya, bakit yung mga taong walang pananampalataya, sila pa yung maginhawa sa buhay, sila pa yung asensado, sila pa yung mayayaman, sila pa yung sagana? Yan ang tanong ni Job eh. Kaya napiko na si Job sa mga kaibigan niya eh. Walang silbing makipagtalo ako sa inyo. Para kayong mga doktor na walang silbi. Tumahimik na lang kayo. Sa Diyos ko na lang idudulog ito. Kahit patayin pa niya ako, patuloy pa rin akong magtitiwala sa Kanya. Grabe ang pananampalataya ni Job sa Panginoon. Siyempre mga kapatid, kahit na mananampalataya tayo kuminsan, pag may nararamdaman tayo sa katawan natin, personal, dumadaing din naman talaga tayo. Pero hindi naman po tayo nagrereklamo eh. Dumadaing lang tayo sa hirap, sa mga tiis na ating pinagdadaanan. Pero hindi naman natin sinisisi ang Diyos. Okay? So,
Sabi ni Job, "O Diyos ko, ang hiling ko lang naman, tigilan nyo na ang ginagawa nyong pahirap sa akin." Alam ni Job, Diyos ang gumagawa sa kanya nun, mga kapatid eh. Kausapin nyo naman ako, sasagutin at sagutin ang mga tanong ko. Maikli lang naman ang buhay naming mga tao eh. Bakit ganito pa ang kailangang maranasan ko? Eto na naman si Elipas, sumagot na naman. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka matisod ang iba sa iyo, Job. Bakit ka nagsasalita ng masama laban sa Diyos? Hindi naman nagsasalita ng masama laban sa Diyos si Job eh. Hindi po nagsasalita. Actually, dumadaig lang talaga siya sa kanyang pinagdadaanan. Sabi po dito ni Elipas, kaya mo bang mamuhay ng malinis sa paningin ng Diyos? Maghihirap habang buhay ang mga taong nagre-rebelde sa makapangyarihang Diyos. Maghihirap. Totoo naman. Hindi siya makakatakas, kaibigan. Ito ang payo namin sa iyo, sabi ni Elipas kay Job. Magpasakop ka na sa Diyos, makipagkasundo ka na sa Kanya, tiyak, pagpapalain ka niya uli kung susunod ka sa Diyos. Sumagot si Job, akala ko nandito kayo para aliwin ako. Akala ko narito kayo para pagpahingahin ang kalooban ko. Bakit lalo nyo pa akong pinahihirapan? Yun nga naman talaga minsan, mga kapatid, sa ating mga pagpapayo. Minsan, nahihirapan na nga yung pinapayuhan natin, pinahihirapan pa natin yung mga sinasabi natin sa kanila. Imbis na pagaanin natin yung kalooban ng mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay, pagaanin, lalo pa natin pinabibigat eh. Yung nga, yung hinahanapan natin sila ng kasalanan, kaya nasasabi natin na pinagdadaanan nila yon. Kaya sabi ni Job, ang payat ko na, nangihina pa katawan ko, pinagtatawanan ako ng tao, sinugatan ako ng Diyos, tapat naman ako sa Kanya, alam niya iyon. Alam ng Diyos yun, tapat ako sa Kanya, pero bakit nangyayari ito? Sabi ng iba, wag daw ako mag-alala, may makikita rin akong liwanag. Pero wala naman eh. Nagdidilim na nga paningin ko at malapit na akong mamatay. Sumagot si Bildad, hayan ka na naman, Job. Ayusin mo nga mga salita mo. Sinasaktan mo lang sarili mo dahil sa galit mo. Ang mga taong masasama, tiyak mamamatay. Totoo. Lahat naman, kahit mabuting taong mamamatay. Mawawalan sila ng tirahan, ng pamilya, ng mga kaibigan, dahil dito hindi sila kumikilala sa Diyos. Sabi ni Job, paulit-ulit nyo lang akong iniinsulto. Akala nyo ba'y matuwid kayo? Akala nyo ba'y dahil sa kasalanan ko kaya nangyayari ito? Sabi nga niya sa 19:5 ng Job, ang batayan ninyo kasi, yung taglay kong tiisin, yung tinataglay kong karamdaman, yung tinataglay kong pasanin, yun ang batayan ninyo. Kaya niya sinasabing makasalanan ako at nagkasala ako kasi may batayan kayo eh. Tignan nyo yan, mga kapatid. Alam nyo, sabi ni Job, ang Diyos ang may gawa nito sa akin. Alam natin minsan na ang nangyayari sa atin, consequence. Pero minsan nangyayari sa atin, gawa ng Diyos. Mga kapatid. Hindi naman sa lahat ng pagkakataong nagkamali tayo, hinahatulang kagad tayo ng Diyos, pinarurusan. Hindi po ganun ang Diyos. Mga kapatid, hindi po ganun. Hindi siya palaganting tao. Hindi siya palaganting Diyos. Yung tao palagante. Sinuntok ka, suntokin ka rin. Minura ka, mumurahin ka rin. Minura mo, mumurahin ka rin. Pero, ang Diyos hindi ganun. Kasi hindi naman katwiran ng Diyos yung katwiran ng tao, mga kapatid. Ang isip ng Diyos, hindi katulad ng isip ng tao. Isip ng tao, mapurol eh. Okay? Ang Diyos ang may gawa nito sa akin. Ang Diyos ang may gawa. Umiiyak ako, humihingi ng tulong sa Kanya.
Di naman siya sumasagot. Nawala na ang lahat sa akin. Nilayuan na ako ng iba kong mga kaibigan. Pinagtawanan ako ng mga kabataan. Nandidiri na sila sa akin, pati ng aking asawa. Pero ito ang pag-asa ko. Alam kong buhay ang Diyos. Yon ang pag-asa niya na aking tagapagligtas. Siya ang magpapawalang sala sa akin. Nasasabi ka kung mamatay kasi sa araw na yun makikita ko ng mukhaan ng Diyos. Sabi ni Sopar, sandali lang ang saya ng mga taong masama at di naniniwala sa Diyos. Sandali lang daw ang buhay, sabi ganoon, at saya ng mga taong di naniniwala sa Diyos. Sa paggawa nila ng masama ay binubusog nila ang sarili nila, pero bubusugin din sila ng Diyos ng kahirapan. Ganun ba ang Diyos, mga kapatid? Mali yata ang pagkakakilala nito sa Panginoon. Sana hindi ganyan ang pagkakakilala natin sa Diyos. Nakakatakot na Diyos yun, pag ganun. Mga kapatid, matakot tayo sa Diyos. Ang takot sa Diyos kasi, fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos, fear of the Lord, yung reverence. Yung reverence, mga kapatid, yung patulad ng pagkatakot mo sa magulang mo, yung mga ganun, ano? Natakot ka sa magulang mo kasi ginagalang mo sila. Natatakot ka sa magulang mo kasi mahal mo sila. Ganun yung pagkatakot na hinahanap ng Diyos. Hindi takot tayo sa Diyos dahil terror siya. Takot tayo sa Diyos kasi palaganti. Hindi ganun eh. Mga kapatid. Kaya, sabi ni Sofar, matitikman nila galit ng Diyos, ipakikita niya sa lahat ang kasalanan nila. Lumalabas kay Sofar, terror talaga, tulisan talaga ang Diyos. Kasalanan minsan na magpayo ng hindi tama. Sabi ni Job, hindi naman sa tao ang daing ko eh. Hindi naman ako sa tao dumadaing nga, kundi sa Diyos. Isipin nga ninyo, bakit humahaba buhay na masama? Bakit sila pa ang masagana sa buhay? Bakit sila pa tumatalikod sa Diyos? Ang parang pinagpapala na bakit di niya pinarurusahan? Isipin nyo na nga ang sagot diyan, paano nyo ngayon mapaglulubag ang loob ko? Hindi naman totoo sinasabi nyo, walang kwenta mga salita nyo sa akin. Alam ng Diyos ang mga daing ko sa Kanya. Gusto ko nang malaman, gusto ko nang maintindihan, sabi ni Job, kung ano ang sasabihin niya sa akin. Pero malaya siya kung ano gusto niyang gawin. At walang makapipigil sa Kanya. Pero bakit sa halip na liwanag ang makita ko, bakit puro kadiliman? Ang mga ginto nga, mahirap hanapin sa minahan. Paano pa kaya ang karunungan ng gagaling sa Diyos? Sabi ni Job, nasaan ang Diyos ko? So, ito na. What's wrong with this counseling session? Ano ang mali dito sa mga pinapayo, sa mga ipinayo ng tatlo niyang kaibigan? Nung una, maganda ang ginawa ng mga kaibigan ni Job nang makita paghihirap niya, sinamahan siya, dinamayan siya, kasi wala pa silang sinasabi. Nung magsalita na, yun na, mga kapatid. Di ba't karaniwan? Tingnan nyo mga kapatid. Kapag may nakita tayong kapatid nating may problema, ang mahalaga, samahan natin sila. Umiiyak tayo, nakasama nila. Sa halip na solusyonan agad o magsalita tungkol sa problema nila. Hindi. At ang kailangan nila, damayan sila. Pero na magsimula na sila magsalita, yung mga kaibigan ni Job, yun na ang naging problema. Kaya makikita natin dito sa katapusan ng mensaheng ito mamaya, papagalitan sila ng Diyos. Itong tatlong kaibigan niya, papagalitan sila. Anong mali sa counseling session? Yung counsel ng tatlo niyang kaibigan, anong mali? Ito makinig kayo. Talking too much, not listening. Sila'y salita lang ng salita ayon sa kanilang kaalaman, ayon sa kanilang katwiran. Hindi sila nakikinig kay Job sa mga sinasabi sa mga daing ni Job. Para sa kanila walang kwenta yun eh. Ang alam nila, nagsasalita sila ayon sa kanilang pagkakakilala sa Diyos. Yun nga problema. Hindi nila kilala Diyos. Kita nyo?
Alam nila Bible, pero hindi sila nagsasalita ayon talaga sa salita ng Diyos, sa ugali ng Diyos. Ang dami nilang mga sinasabi, di sila nakikinig sa mga daing ni Job. May mga tanong kasi si Job bakit ganito, bakit ganon? Hindi nila pinapansin, mga kapatid. Akala nila mas may alam sila kaysa sa nangyayari kay Job. Hindi nga nila alam ang usapan ng Diyos at saka ni Satanas. Hindi nila alam Nag-usap si God at saka si Satan. Wala silang kaalam-alam. Hindi naman nila alam ang lahat ng detalye ng buhay ni Job. Ang mga iniisip ni Job, ang mga nasa puso ni Job, yung nasa puso, hindi nila alam Kaya sabi ni Job na wala silang kwentang doktor. Imbis na gumaling ang may sakit, lumala pa. Kapatid, alam nyo ang mga doktor, hindi nila trabahong kondenahin yung taong may sakit kung bakit sila nagkasakit. Yan ang doktor Pwede bang kondenahin ng doktor ang taong may sakit? Ba't ka nagkasakit ng ganyan? Dapat ka nagkasakit ng ganyan. Hindi ganon. Kasi kumain ka na ganito. Hindi ka kumain ng ganyan, dati ka nagkasakit. Hindi pa pwede pagalitan yung doktor yung taong may sakit. Kasi ang trabaho ng doktor, pagalingin yung taong may sakit sa kanyang karamdaman. Hindi pagalitan yung tao. Pag pinagalitan mo yun, ay lalong lalala sakit no. Mga kapatid, dapat tumahimik na lang yung mga kaibigan ni Job Maganda intensyon nila. Tulad ng iba sa atin, maganda rin intensyon natin. Kapag may nagsishare ng problema, sasabihin natin. Dapat sabihin natin, okay lang yan. Dapat yan maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Gaganda rin ang takbo ng buhay mo. Matatapos din yan. Mabuti ang Diyos, mahabagin ng Panginoon. Dapat gano'n na mga katwiran. Hindi mo sisisihin ng tao. Nadapa na nga Sinubsob mo pa. Tignan ninyo yan. Kaya kayong mga nagkakausil, mga nagpapayo, huwag yung tignan yung pagkakasala ng tao. Huwag yung tignan yun. Huwag yung isumbat sa kanya yon. Huwag yung ihatol sa kanya yon. Mga kapatid, bigyan nyo sila ng pag-asa. Hindi naman kukonsintihin natin. Hindi naman natin sinasabing i-tolerate natin sila. Hindi po ganun. Ang ibig lang sabihin, nadapa na nga itayo mo. Ibangon mo. Yung trabaho natin mga Kristiyano, hindi humatol. Ang Diyos ang hahatol, hindi tao. Kaya, yung ginawa kay Job ng mga counselor niya, alam niyo kung ano? Condemning, not comforting. Hinatulan nila si Job. Hinatulan nila. Hindi nila inaliw. Hindi nila pinagaang pinalakas. Kinondena nila. Huwag tayong ganyan mga kapatid. Wala sa ating hindi nagkakamali. Wala sa ating hindi nadadapa. Wala sa ating hindi nagkakasala. Pero tandaan mo, wala kang karapatang husgahan ang isang tao. Diyos po ang may karapatan na husgahan, hatulan ng tao, hindi tayo. Sana maintindihan po natin yan, mga kapatid. Sana maunawaan po natin. Alam nyo kung bakit condemn, hindi comfort? Yung ginawa ng mga kaibigan niya. Ito sasabihin ko sa inyo totoo. Kasi mali ang theology nila. Mali rin ang application. Mali ang theology. Ano ang theology? Yung pagkakakilala mo sa Diyos. Pag mali ang pagkakakilala natin sa Panginoon, mali po ang application natin. Pag mali ang theology mo, mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, mali rin ang ituturo mo. Mali pagkakakilala mo sa Diyos, mali ipapangaral mo. Mali pagkakakilala mo sa Diyos, mali rin ang paliwanag mo.
Kaya nga tayo sa JC Man, yung mga taga JC Man, kaya nga nagtuturo ako sa inyo ng systematic theology para maging tama ang application natin, tama ang kapaliwanagan natin, tama pagtuturo, tama pangangaral, tama ang ating pag-a-advise, tama. Kasi tama pagkakakilala mo sa Diyos eh. Kaya may mga pastor, mali ang paliwanag, mali ang payo, mali ang pagtuturo, mali ang pangangaral. Hindi nila kilala ang Diyos. Delikado yon, mga kapatid. Oo nga't may kahirapan dahil sa kasalanan. Yes. Pero hindi ibig sabihin lahat ng kahirapan sanhi ng kasalanan na nagagawa natin. Di ba't ang Diyos mismo nagsasabing walang katulad si Job sa kanyang pagiging matuwid? Si Lord na rin nagsabi nun eh, mga kapatid eh. Tingnan ninyo, ang Panginoong Hesus. Common sense ha? Pinarusahan ba siya at ipinako sa krus dahil nagkasala? Ang mga alagad, pinarusahan sila, pinatay sila dahil sa pagiging makasalanan? Makasalanan ba sila kaya sila pinahihirapan? Depende po yan, mga kapatid. Dapat matalino po tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayo alis doon. Huwag tayo lalabas doon. Yung katwiran niya, unahin natin. Huwag yung katwiran natin. Katwiran natin, baluktot yun. Huwag tayo kukuha ng katwiran ng sarili nating kaalaman. Kumuha ng katwiran dito sa puso mo. Huwag dito. Pag dito ka kumuha ng katwiran, nahatulan mo tao. Pag dito ka kumuha ng katwiran, mamahalin mo yung tao. So, sa halip na makatulong mga kaibigan ni Job, lumala pa eh. Hinusgahan na agad nila si Job. Hindi naman yon ang kailangan niya nung panahong yon. Trying to solve Job problems, not helping him listen to God. Sabi nila, basta magsisi ka lang, tumalikod sa kasalanan mo, sumunod ka sa Diyos, magiging maganda ang lahat. Di ba't gano'n naman ang buhay ni Job, mga kapatid? Di ba't gano'n naman ang buhay ni Job? Pero di ba't dapat na tinutulungan nila si Job na makinig sa Diyos? Na hayaan ng Diyos ang gumawa ng solusyon? Ang problema natin, kay Lord na lang dapat ibigay, mga kapatid. Kasi ang solusyon wala sa tao eh. Ang solusyon nasa Diyos. Wala sa tao. Ang mahalaga sa halip na salita ng salita, makinig ng makinig sa payo ng iba, gaano mang kahalaga, gaano mang kaganda yung payo ng iba, mas mahalagang sa Diyos pa rin tayo makinig. Hayaan natin siya gumawa ng paraan, mga kapatid, na solusyon, nang wala nang magsabi sa ibang tao ng kanyang pagkakamali. Ng Diyos na lang, mga kapatid. Kaya ito nang wala nang masabi mga kaibigan ni Job, nagsalita na po ang Diyos. Ito na, sa ipo-ipo, mula sa ipo-ipo, sinagot ng Diyos si Job. Ito, sagot ng Diyos Ang mga sinabi mo'y nagpapatunay lang na di mo alam ang mga nangyayari, Job. Sabi ng Diyos. Humanda ka, tatanungin kita, sumagot ka, kung kaya mo, nasaan ka ng ilatag ko pundasyon ng mundo, habang ang mga anghel ay sumisigaw sa tuwa? Sino ang nagsasabi sa alon at dagat na hanggang diyan ka lang? Sino ang nagpapasikat at nagpapalubog ng araw? Alam mo ba kung paano nabubuo ang ulan? Kaya mo bang hawakan ng mga bituin sa langit, Job? Sino ba ang nagpapakain sa mga leon? Sino ba ang nagpapakain sa mga kambing? Ikaw ba ang nagbibigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba ang nagdisenyo ng ganda ng mga ibon? Ikaw ba nagtuturo sa lawin at sa agila kung paano sila lumipad? Masasabi mo bang mali ako, Job? Sabi ng Diyos, Job, masasabi mo bang mali ako?
Sagot ni Job, alam ko pong magagawa ninyo ang lahat ng bagay. Wala pong makapipigil sa inyo. Inaamin ko po, Panginoon Diyos, nagkasala po ako. Nakapagsalita ako ng mga bagay na hindi ko lubos na maintindihan. Noon, sabi ni Job, naririnig ko lang kayo. Pero ngayon, nakita ko na kayo. Ano yung nakita niya? Diyos mismo? Hindi. Yung mga gawa ng Diyos na kamangha-mangha. Nakikita natin yun. Tumingala ka. Ano nakita mo? Ulap. Gawa ba ng tao yan? Gawa ba ng makinarya? Gawa ng Diyos yan. Nakikita natin ang Diyos. Sabi ni Job, nahiya ako sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Nagsisisi po ako at nagpapakumbaba sa harap ninyo. Pagkatapos ng mga ito, pinagalitan ng Diyos ang tatlong kaibigan ni Job dahil hindi sila nagsasalita ng buong katotohanan tungkol sa Diyos. Sinabihan sila ng Diyos na maghandog para maipanalangin sila ni Job at mapatawad ko sila, sabi ng Diyos. Maghandog kayo at magpa-pray kayo kay Job. Patatawarin ko kayo. Minsan nagkakasala po tayo sa mga advice, sa mga pagpapayo natin. Huwag natin gawing terror ang Diyos. Huwag mong gawing tulisan ng Panginoon. Mabuti po siya. Mabait. Mapaglubag ang kanyang kalooban. Hindi siya kagad gumaganti. Kaya nangyari, ipinanalangin siya ni Job. Sinagot naman ng Diyos ang panalangin ni Job, kaya pinatawad yung tatlo niyang kaibigan. So nakita nila pagkakamali nila na kulang ang pagkakakilala nila sa Diyos. Mali ang theology nila. Muli siyang pinagpala ng Diyos si Job, binigyan ng panandoble, kanyang kayamanan, nagkaroon ulit siya ng malaking pamilya, masasayang pamilya, na buhay po siya ng 140 years na taon at nakita pa ang kanyang mga anak at mga apo bago siya namatay. Now, akala ni Job nawala na ang Diyos. Akala natin iniwan na rin tayo ng Panginoon kapag may mga pinagdadaanan tayong bigat sa buhay. Akala natin porket may COVID-19, mayroong pandemic, pinarusahan na tayo ng Diyos, pinabayaan na tayo ng Diyos, kapatid. Disiplina po lang yan. Dinidisiplina lang po tayo ng Diyos. Hindi tayo pinarusahan. Wala rito parusa. Nasa kabila. Okay? Akala natin, hindi niya sinasagot ang ating mga panalangin. Hindi po nawawalan ng kabuluhan ang ating mga prayer. Hindi niya kinakalimutan yun. Dumarating sa Kanya ang lahat ng ating panalangin. Kaya huwag kayong magsasawang mag-pray. Hindi nasasayang ang inyong mga panalangin, ang ating mga panalangin. Sige lang, mga kapatid. Sa huling bahagi ng mensahe na nakita natin, na God shows Himself in our suffering. In our suffering, God is shouting. Sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, sa mga hirap, sa mga pagsubok, sa mga pagtitiis, sumisigaw ang Diyos. Yun ang sigaw ng Diyos . So, we need to be silent and listen to what He is saying. Manahimik tayo in the times of troubles. Manahimik tayo in the times of suffering. Manahimik. Sumisigaw ang Diyos sa atin. Makinig tayo. May sinasabi ang Panginoon. Kaya bago magreklamo, bago makinig sa iba, kung hindi naman kayo ang naghihirap, at may lumapit sa inyo, tulungan nyo sila makinig sa sinasabi ng Diyos. Mas mahalaga ang sasabihin ng Diyos kaysa sa mga sasabihin natin. Salita ng Diyos gamitin mo. Mga kapatid, tumingin ka sa nilikha ng Diyos, may sinasabi siya. Sa Biblia, malinaw ang sinasabi ng Panginoon. Sa mga pangyayari sa buhay natin, lalo na sa panahon ng suffering na pinagdadaanan ng ating bansa, mga kapatid, kaya tayo ang nagsasuffer. In our suffering, God is sovereign. So we need to submit and trust His wisdom and power. He is our creator and sustainer. Ang tanong natin, hindi dapat, tingnan nyo ang tanong natin,
Hindi dapat. Ibig ko sabihin, mga kapatid, ito, hindi ba dapat na tayo magtanong? Hindi dapat. Wala tayong karapatang magtanong. Bakit? Walang obligasyon ang Diyos na ipaliwanag sa atin ang lahat ng ginagawa niya. Ano sabi ng Isaiah 45:11? Wala kayong karapatang magsabi sa akin ang dapat kong gawin sa aking mga anak. Tulad ng tanong ng mga tagasunod ni Jesus nang may nakita silang isang ipinanganak na bulag. John chapter 9, verse 2-3. Sino po ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang magulang niya? Bakit siya pinanganak na bulag? Nagkasala ba magulang niya? Okay, nagkasala ba siya? Sagot ni Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya. O ang mga magulang niya, nangyari yung para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. If we listen to God and submit to His will, what will happen? Kung tayo makikinig sa Diyos, magpapasakop, ano mangyayari? Mga kapatid, tulad ni Job, na bumalik ang naging doble ang kanyang kayamanan, nagkaroon uli siya ng masayang pamilya. Ang gustong sabihin ng Diyos, na siya ang nagbibigay rin, siya rin ang bumabawi. Siya rin ang saganang magbabalik ng mga pagpapala. At kung hindi man maibalik ang kayamanang nawala sa atin, yung pamilyang nawala sa atin, hindi man maibalik, sabi ng Diyos, anumang nawala sa iyo, hindi kita iiwanan. Hindi ang kasalanan o kamatayan o ang kahirapan o ang kaaway o anumang bagay sa mundong ito ang maaring makapaghiwalay sa atin sa Diyos sa lahat. Hindi pwede makapagpahiwalay sa atin. Yun nangyayari sa atin. Nangyayari sa ating bansa. Ito ba makapagpapahina sa atin? Ito'y makapagpapalakas sa atin, mga kapatid. Ito makapag-i-encourage sa atin na tayo po'y patuloy na mahamon, na maglingkod, manalangin at manampalataya sa Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos na pinanghawakan ni Job at panghawakan din natin. Buhay ang aking tagapagligtas, sabi ni Job. Nananabik akong makita siya. Mawala na ang lahat sa akin, wag lang ang aking Diyos. Yan ang magandang katwiran. Mga kapatid, mawala na ang lahat sa atin, wag lang ang Diyos. Yung iba, pag nawala ng trabaho, nawala sa Diyos. Nawala asawa, nawala sa Diyos. Nawala yung girlfriend, nawala yung boyfriend, nawala sa Diyos. Nawala ng cellphone, nawala sa Diyos. Nawala ng pera, nawala sa Diyos. Kapatid, palitan mo yung katwiran mo. Mawala na ang lahat. Magyang pinakamahalaga at pinaka-importanteng bahagi sa buhay mo. Huwag ka lang mawala sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos nakatwiran Yun ang gusto niya. Kaya gusto niya si Job Gusto niya si Job. Masabik tayo makita siya pagdating ng araw na yun. Wala nang sakit, wala nang hirap, kasi ang ating tagapagligtas, mga kapatid, ay dumanas ng hirap para sa ating mga nagtiwala sa Panginoon. Okay? So, sana po ay napagpala kayo. Sana po ay naunawaan ninyo ang mensahe ng Panginoon about suffering. Marami pa, mga kapatid. Panabikan ninyo, subaybayan ninyo. Next Wednesday, suffering pa rin. Mas malalim pa po ang ating tatalakayin para lumalim din po tayo sa ating pananampalataya at pagkakakilala sa Diyos. Theology po, mga kapatid, kilalanin mo, Panginoon. And Sunday po, huwag natin kalilimutan, may mensahe ang Panginoon sa atin sa Sunday. Okay? So, 2:00 ng hapon, magkita-kita po tayo online worship service. God bless. Pagpalain kay lahat ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.